pagiging ina ay kaakibat ng pagmamahal, pag-aaruga at pagsasakripisyo para sa kapakanan ng anak. Isa sa pinakamahalagang paraan ng pag-aaruga ay ang eksklusibong pagpapasuso. Ngunit ano nga ba ang eksklusibong pagpapasuso? Ito ay ang pagbibigay lamang ng gatas ng ina sa sanggol sa loob ng unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Sa panahong ito, hindi kinakailangang magbigay ng tubig, formula milk, juice, o anumang pagkain maliban kung inirekomenda ng healthcare professional. Mahalagang tandaan na ang pagbibigay ng kahit anong likido o pagkain bukod sa gatas ng ina bago sumapit ang 6 na buwan ay nangangahulugang natapos na ang eksklusibong pagpapasuso. Ang gatas ng ina ay sapat upang matugunan ang pangangailangan ng sanggol sa nutrisyon at proteksyon laban sa sakit. Inirerekomenda ng mga eksperto sa kalusugan ang eksklusibong pagpapasuso mula kapanganakan hanggang 6 na buwan. Mahalaga ring simulan agad ang pagpapasuso sa loob ng unang 1 oras matapos manganak dahil nakatutulong ito sa kalusugan ng ina at sanggol. Sa unang 6 na buwan, ang sanggol ay dapat pasusuhin ayon sa kanyang pangangailangan, maging sa araw o gabi. Pagkatapos ng 6 na buwan, maaari nang magsimulang magbigay ng complementary foods habang ipinagpapatuloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa. Tandaan na ang maagang pagbibigay ng tubig, formula milk o solid food bago mag-6 na buwan ay hindi na maituturing na eksklusibong pagpapasuso. Dumako naman tayo sa mga benepisyo ng pagpapasuso para sa sanggol. Ang gatas ng ina ay itinuturing na pinakamahusay na pagkain para sa sanggol. Taglay nito ang kumpletong sustansya na kailangan ng sanggol sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Ang colostrum o unang gatas ng ina ay naglalaman ng antibodies na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya ng sanggol laban sa iba't ibang sakit. Nakakatulong din ang pagpapasuso upang maprotektahan ng sanggol laban sa impeksyon at sakit sa paghinga. Nakababawas din ito ng panganib ng diarrhea at ilang allergy. Bukod dito, nakatutulong ang pagpapasuso sa tamang paglaki at development ng sanggol, pati na rin sa pagpapanatiling malusog ang kanyang mga ngipin at gilagid. Sa pamamagitan ng eksklusibong pagpapasuso, nabibigyan ng sanggol ng mas malusog na simula sa buhay. Ngunit hindi lamang ang sanggol ang nakikinabang sa pagpapasuso dahil marami rin itong benepisyo para sa ina. Nakakatulong ang pagpapasuso upang mabawasan ang pagdurugo matapos manganak. Nakakatulong din ito sa mas mabilis na pagbalik ng matres o uterus sa normal nitong laki. Ang pagpapasuso ay maaari ring makatulong sa natural na pagitan ng pagbubuntis. Nakababawas din ito ng panganib ng pagkakaroon ng breast cancer at nakatutulong sa pagpapanatili ng malusog na mga buto. Bukod sa pisikal na benepisyo, nakatutulong din ang pagpapasuso upang mapalalim ang emosyonal na ugnayan ng mag-ina. Pagdating sa impluwensya ng support system, makikita nating malaki ang papel ng pamilya, asawa, healthcare workers, at komunidad sa tagumpay ng eksklusibong pagpapasuso. Mahalaga ang pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa eksklusibong pagpapasuso upang mas maintindihan ng mga ina ang kahalagahan nito. Mahalaga rin ang paghikayat sa mga ina na ipagpatuloy ang pagpapasuso kahit sila ay nasa trabaho, paaralan o abala sa gawaing bahay. Malaking tulong din ang pagtuturo kung paano magpiga at mag-imbak ng gatas upang maipagpatuloy pa rin ang pagbibigay ng breast milk sa sanggol. Ang pagbibigay ng sapat na pahinga, emosyonal na suporta, pakikinig, at pag-unawa sa mga nararanasang hirap ng ina ay nakatutulong upang maging mas kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang magpasuso. Kapag may suporta mula sa pamilya at komunidad, mas nagiging positibo ang karanasan ng ina sa pagpapasuso. Mahalagang maisabuhay ang wastong kaalaman at tamang gawain sa pagpapasuso upang mapanatili ang kalusugan ng ina at sanggol. Narito ang mga wastong gawi sa eksklusibong pagpapasuso. Pasusuhin ng sanggol ayon sa kanyang pangangailangan at maagang senyales ng gutom. Siguraduhing tama ang posisyon at latch ng sanggol habang sumususo upang maging komportable at epektibo. Mahalaga rin ang pag-inom ng sapat na tubig at pagkain ng masusustansyang pagkain upang masuportahan ang produksyon ng gatas ng ina. Kahit abala sa gawaing bahay o trabaho, mahalagang maglaan pa rin ng oras para sa pagpapasuso. Kung hindi posible ang direktang pagpapasuso, maaaring magpiga at mag-imbak ng gatas ng ina upang maipagpatuloy pa rin ang pagbibigay ng breast milk sa sanggol.
Mahalaga ring sundin ang mga payo at gabay ng healthcare workers tungkol sa wastong pagpapasuso. Ang eksklusibong pagpapasuso ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas malusog na kinabukasan ng ina at sanggol. Sa pamamagitan ng sapat na kaalaman, gustong gawain, at suporta mula sa pamilya at komunidad, mas mapapalakas ang kakayahan ng mga ina na maitaguyod ang eksklusibong pagpapasuso. Ang simpleng pag-aaruga ng isang ina ay may malaking ambag sa kalusugan at kinabukasan ng kanyang anak. Ang pag-aruga kan ina, iyo an ilaw na nagtataon ning marahay na kinabukasan para sa aki.